Shoutout kay Katsakino Dukusin, Jason Mendoza at sa iba pa nating taga-subaybay. Siguro naman ngayon nabasa nyo na yung post ni Snow tungkol dito sa pagtitrade kay Gio Halalon at marami na posibilidad na lumalabas at isa sa nakikita ko dyan ay isang 3-team trade kung saan itong Magnolia Chicken Templados, NLEX at itong Phoenix ay may involved. So ganito ang mangyayari. Ang Magnolia makukuha si Richie Rivero. Ang NLEX makukuha si Gio Halalon. Ito namang Phoenix Fuel Masters makukuha itong si Robbie Herndon. Itong si Richie Rivero pwedeng maging scoring guard yan nitong Magnolia. Pwede rin siyang small forward actually dahil nakikinita na nung iba na baka itong si Polly ay mapalitan na matrade din. Samantala naman si Gio Halalon pwede yan dito sa NLEX na maging top guard nila dahil alam na ng karamihan na baka itong si Robert Bolick ay maalis na dyan sa team at malipat sa TNT. Samantala naman itong Phoenix kung makukuha nila si Robbie Herndon, magkakaroon pa sila ng isa pang scorer na magko-complement dito kay Ken Taffin at Jason Perkins. Sa tingin ko fair naman yung trade na yan sa lahat at hindi naman magkakaroon ng problema pagdating sa approval nitong Commissioner's Office. Kung sakasakaling matuloy yan, sa tingin ko babagay naman itong si Richie Rivero dito sa Magnolia, doon sa lineup nila. Dahil doon sa laro nito, alam natin mahusay talaga si Richie at si Gio Halalo naman. Siyempre, alam natin kung ano mabibigay niya sa depensa at opensa sa NLEX. Samantala naman, itong Phoenix pag nakuha si Robbie Herndon, sa tingin ko magiging okay din yung performance nila dahil yan ay isang 3-point shooter. Kaya sa tingin ko, pag ganitong klaseng trade, hindi magkakaproblema ang Magnolia. Kaya abangan na lang natin ang magiging resulta nito. Pero siyempre, nakaabang din ang hotshots dito pa sa ibang offer na posible nilang makuha mula sa ibang teams na interesado kay Gio Halalon. Itong TNT Tropang Giga ay tinitignan yung posibilidad ngayon na magdagdag ng isa pang wingman para makatulong dito kay RR Pugoy dahil nakikita natin na mukhang nahihirapan na itong kanilang lineup pagdating sa scoring. At sa ngayon, nakikita rin natin na itong TNT Tropang Giga ay medyo tumatanda na yung core lineup nila. Nakita natin si Ryan Reyes hindi na masyadong ginagamit dahil syempre, dati of course nung prime ni Ryan Reyes mahusay yan pero nadali na rin ng maraming injuries. So mukhang naghahanap sila ng iba pang players na magagamit ngayon. Ang tanong ay sino pa bang wingman ang available? Actually may trade assets naman itong TNT katulad ni Kim Aurin at itong si Kib Montalvo na pwede nilang gamitin para dito sa Blackwater. Ang nakikita natin na most likely na wingman na makuha nila ay itong si Reynan Batak. Actually ang laro nilang Batak point guard. Pero pwede rin yan na maging shooting guard o kaya small forward depende sa magiging rotation ni Coach Joe Reyes. Ang importante dito kinakailangan ng upgrade sa lineup ng TNT dahil hindi na acceptable yung kanilang performance ngayon. Nakikita rin natin na itong Meralco malapit ang malaglag dito kapag natalo sila sa Hinebra mamaya. At ang pinakaayaw ng MVP group na mangyari, yung dalawang sunod na conference parehong SMC team sa maglalaban sa finals. Kaya sa ngayon, asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dito sa TNT. At ang umpisa na dyan ay syempre kumuha ng isang scorer na magko-complement kay RR Pugoy at kay Calvin Oftana. So far yan muna nakikita natin dito mangyayari sa TNT. At sigurado ako na madadamay dito ang NLEX, Meralco pati na ang Blackwater Bossing. Hindi na rin ako magugulat kung gumawa rin ng transaksyon ng TNT sa mga independent teams dahil gusto nila na magkaroon ng mas magandang tsansa na makipaglaban dito sa San Miguel at Ginebra. As it is, may mga injuries nga ang TNT pero nandiyan pa rin yung pressure sa kanila na mag-deliver talaga kapag playoffs.